Mahal mo ba si Lord? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 21, verses 15 to 19, and I read it for you. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said to him, "Feed my lambs." A second time he said to him, "Simon, son of John, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said to him, "Tend my sheep." He said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter felt hurt because he said to him the third time, "Do you love me?" And he said to him, "Lord, you know everything. You know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep. Very truly I tell you, when you were younger, you used to fasten your own belt and to go wherever you wish. But when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will fasten a belt around you and take you where you do not wish to go." He said this to indicate the kind of death by which he would glorify God. After this, he said to him, "Follow me." Paano ka nagmamahal? May mga tao pong kapag magmahal, handang gawin ang lahat para sa minamahal. Halimbawa po ang isang ina na kayang magpuyat gabi-gabi para sa anak. Isang asawa na nananatili kahit mahirap na ang sitwasyon. Mga taong handang magsakripisyo, maghintay at magpatawad dahil mahal nila ang mga taong ito. Ganito ang tunay na pag-ibig. Hindi sumusuko kapag mahirap, hindi nawawala kapag nasasaktan. Sa ating pong ebanghelyo, 3 beses tinanong ni Jesus si Pedro, "Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako?" Napakasakit marahil para kay Pedrong marinig ng paulit-ulit dahil alam niyang 3 beses din niyang ikinaila si Jesus. Nagkulang siya, natakot, bumagsak, ngunit hindi siya isinuko ni Kristo. At sa bawat sagot ni Pedro na, "Oo, Panginoon, alam mong mahal kita," may kasunod na misyon namang ibinibigay si Jesus. "Pakainin mo ang aking mga tupa." Ito rin ang makikita natin sa buhay ni Santa Rita ng Cassia na ating ipinagdiriwang sa araw na ito. Ang buhay ni Santa Rita ay puno ng sakit at pagsubok. Nagkaroon siya ng mahirap na relasyon, nawalan ng mga anak at dumanas ng matinding kalungkutan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya tumigil magmahal sa Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nakabase sa ginhawa, kundi sa katapatan. Ginawa niyang lahat para sa kanyang minamahal, si Kristo. Nagtiis siya, nagpatawad, nanalangin at naglingkod kahit sugatan ang kanyang puso. Ito po ang pag-ibig na hindi kailanman nabibigo. Sa mundo po ngayon, madalas mababaw ang pagtingin natin sa pag-ibig. Kapag masaya lang, nagmamahal. Kapag madali lang, nananatili. Pero ang pag-ibig na galing sa Diyos ay nananatili kahit may sugat, kahit may luha, kahit napakahirap na. Ang tunay na nagmamahal ay handang magsakripisyo para sa minamahal. Kaya ang tanong ni Jesus kay Pedro ay tanong din niya sa atin ngayon, "Mahal mo ba ako?" At kung sasabihin nating mahal natin siya, makikita dapat ito sa ating buhay, sa ating pagpapatawad sa mga nakasakit sa atin, sa pagtulong sa nangangailangan, sa pananatiling tapat kahit mahirap, at sa pagpiling magmahal kahit minsan ay walang kapalit. Ang pag-ibig na tunay ay hindi nasusukat sa matatamis na salita, kundi sa handang ialay ang sarili para sa minamahal. At ang pusong tunay na umiibig kay Kristo ay hindi napapagod magmahal dahil alam nitong ang Diyos mismo ang pinanggagalingan ng kanyang lakas. Manalangin tayo. Panginoong Hesus,
Turuan mo kaming magmahal tulad mo. Turuan mo kaming magpatawad at maging tapat hanggang wakas. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Santa Rita, bigyan mo kami ng pusong handang magsakripisyo para sa mga mahal namin at para sa iyo. Kapag kami nasasaktan at napapagod, ipaalala mong ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nabibigo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.